Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong first Philippine Polymer Banknote Series, 'di ba? Yung unang-una kasi nating pera dito na polymer lumabas nung panahon ng ito lang, dahil nga naman sa nung pandemic, isa sa mga daanan daw ng mga germs, ng mga viruses, eto hong pera natin, yung papel. So, natitirahan nila, nakakapitan. Pero itong polymer daw, may mga tests na kung saan hindi po ito kinakapitan o hindi po nakaka-survive dito yung mga germs. Now, something na kakaiba po na nangyari, na hindi po ako, to be honest with you, hindi ako natutuwa. Bakit? Wala ng tao ang pera. Ano to? Kalilimutan na lamang ba natin sila? Yung mga dating presidente, yung mga bayani natin, 'di ba? Okay lang na nawala si Ninoy, kaya nga 'di ko na sinali diyan, 'di ba? Pero may dahilan po kasi, mga kababayan, bakit naandiyan sa piso si Jose Rizal. Bagamat siya yung tinuturing na pangunahing bayani ng Pilipinas, bakit si Lapu-Lapu ay nandoon sa 1 centavo? 'Di ba? Dapat nga baguhin na 'yun, kasi wala nang gumagamit ng mamera, tawag dun mamera. 'Di ba? Bakit si Melchora Aquino ay nasa 5 duling, yung bengkong-bengkong, 'di ba? Oh, dapat baguhin na rin 'yun, wala na rin gumagamit nun, eh. Ibig ko sabihin yung mga pangunahin po nating bayani, nilagay po sila, ang ideya po diyan na naaalala ko when I was a student, nung elementary ako, no, ay para ho maging aware ang mas maraming Pilipino sa kanilang legacy. Yung mga kabataan na makakatanggap ng mga barya na yan, ng mga coins, ng mga papel, 'di ba? Magtatanong ito out of curiosity. Sino 'tong mga 'to? Sa kanilang mga magulang. Then yung parents nila, teachers nila, kaibigan nila, sila mismo, magre-research, hahanapin. Who the hell is this guy? Bakit nandito sa pera? 'Di ba? Kaya ho, ang mga pera natin, maging sa mga ibang bansa, majority yata ng mga bansa, o baka 90% ng mga bansa sa buong mundo, nandun ho yung mga bayani nila o yung mga dating presidente nila. Tanging isa lamang po ang requirements para ikaw ay tanungin ko po kayo, ano ho ba ang requirements para mailagay ang ulo sa pera? Ano po? Para sa isang presidente, para sa sa mga bayani, sa mga kilalang tao sa lipunan natin, para mailagay ang ulo nila sa perang papel. Ano ho ang requirements? Oh, sagot. Okay? Sagot. Ano? Ngayon, ito hong bagong inilabas ngayon ng Bangko Sentral, eh, bagamat napakaganda naman po talaga, Diyos ko. 'Di ba? Ang ganda, oh. Hmm. Yan, oh. So kung meron kayong bagong 1,000, yung sinasabi dati na hindi pwedeng tupiin, 'di ba? Hindi pwede, mawawala ang value. Yan. Hindi lang 'to pwedeng maplantsa kasi nalulupi. Kasi ano siya, plastic, kumbaga, polymer. Napakasarap hawakan. Pero napepeki na ngayon. Ngayon ho, yun pong yung Three Stooges, yung tatlong tao doon sa 1,000, 'di ba, nawala na. Naging isang Philippine Eagle. Eh, anak ng baka. Ano ba naman ang nagawa pong significance ng isang ibon, ng isang Philippine Eagle na kamukha ng Harpy Eagle ng Amerika, 'di ba? Sa ating bansa. Kinikilala ko naman yung significance ng ibon na 'to. Pero para sa akin, hindi naman po tama na itong mga tatlo, itong um, tawag dito, sina Abad Santos, Josefa Llanes Escoda, sino pa nga yun, yung nasa 1,000, ayan, yung tatlong yan, no? So, Josefa Llanes Escoda,
si ano 'to, Vicente, nakalimutan ko yung pangalan, etong isa si Abad Santos. And then ito naman sa ₱5, 'di ba, Andres Bonifacio, na pinagkalaunan pinagsama sila sa ₱10. Yan with ano na, yung dakilang lumpo, no, ang utak ng katipunan si Apolinario Mabini. And then ang Commonwealth President na si Manuel Luis Quezon, 'di ba? So, hindi po maikukumpara. Vicente Lim, thank you so much. Yan si Vicente Lim. 'Di ba? Hindi po maikukumpara ang kanilang nagawa pagdating po rito para sa isang ibon. Tapos, etong 500, okay na po, palitan natin ng USA. Si Ninoy Aquino. 'Di ba? Tignan niyo naman ang 100. Oh, naging ano na, naging peacock. Tapos naging ano ba 'to, leopard ang ₱50. 'Di ba? Sino ho ba yung nasa ₱50? Si ano, sino nga yun, ₱50? Yung presidente na yun. Si ano, si teka ha. Yung tatay ni Gloria Arroyo. Ay hindi, hindi. Tinitignan ko rito yung nakapirma si Gloria Arroyo eh. Pangulo ng Pilipinas. Sergio Osmeña, sorry. Ayun, si Sergio Osmeña. Yung sa ₱50. 'Di ba? 500 gorilla. Hindi gorilla, hindi gorilla. Sabi niya, "I agree with you, Sir JDB. Si Aquino lang ang dapat tanggalin sa 500." Correct. Yan. Hello, Jen. Magandang hapon. 'Di ba? Nakakalungkot naman. Ako, I really oppose this. Hindi ho ako masaya. Okay? Kahit sabihin pa natin na safe sa virus, safe sa COVID, ang polymer banknote natin. Pero yung significance ng mga tao na may kinalaman po sa ini-enjoy nating kalayaan ngayon, bilang isang demokratiko at malayang bansa, hindi po natin ito dapat ipagpalit diyan sa mga hayop, 'di ba? Okay na 'yan, no, perlas, okey na nalagay ang mga 'yan, eh. 'Di ba, sa likuran nailagay yung mga itong parrot, yung Philippine parrot, nailagay diyan etong, paalam nito, etong bundok ng Mayon Volcano, ayan kila Jen, 'di ba, sa Albay. O etong, tawag dito, whale shark, okey lang 'yan. O etong, masarap sa ano 'to, kinamatisan 'tong isdang 'to, 'di ba? Pero para naman po yung tao, alisin niyo diyan, por Diyos por santo. Ang kailangan po ng bansa natin ay meron pong malinaw na awareness pagdating po sa ating nakaraan, sa ating kasaysayan, sapagkat yan po ay malaki ang contribution sa pagmamahal sa bayan ng isang tao, lalo na sa mga sumisibol na bagong henerasyon. Por Diyos por santo. Okay? Pampano ba yun? Oo, masarap yun eh. O yung isda na yun. 'Di ba? Ibalik ninyo sa dati, hindi yung ganito. Hindi ako makukuha ro sa ganda ng ay nako, hindi po ako natutuwa, to be honest with you. At sana, marami hong tumutol nang sa gano'n maramdaman po. Masuwerte po tayo mga kapatid sapagkat ang ating pangulo, presidente hong nakikinig, okey? At maiutos niya na kung nagandahan siya rito, dapat niya pong malaman yung, historical significance nung mga bayani, nung mga nauna sa kanya na mga pangulo ng bansa natin, dapat po ma-preserve, 'di ba? Ano nang ipapalit nila rito sa Mamera kay Lapu-Lapu, ang unang bayaning Pilipino, 'di ba? Anong ipapalit nila do'n? Baka bulate. Tapos kay Tandang Sora, yung, gumagamot sa mga katipunero na nasusugatan nung araw, 'di ba? Anong ipapalit nila do'n? Baka ipalit sa kanya doon, ano na, bulaklak na ng sampagita o bulaklak na ng katuray, 'di ba? Ang pangit naman pagka gano'n. Yung 25 cents si Del Pilar, baka tanggalin na si Del Pilar do'n. Oh, palitan na si Del Pilar ng ano, ng salagubang,
For Diyos por Santo, wag naman gano'n, 'di ba? Wag naman tayong masyadong gaya-gaya sa ibang bansa, 'di ba? Okay, yun lang yung para sa akin, sardinas. Yun lang yung masasabi ko rito. 'Di ba may kasabihan nga pala o joke nun, mabuti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Pero ngayon ho, ang nangyayari, ang tao walang pera o konti ang pera wala na ring tao. Ano 'to, ipinapantay niyo lang dun, 'di ba? Pangit, pangit yung gano'n. Wala na ngang pera ang tao, yung pera wala pang tao. Diyos ko naman. Okay, so yun lang masasabi ko rito. Pangit, hindi ito maganda para sa ating ano, sa ating, sa historical significance ng ating mga tao na tinanggal nila diyan. Dapat manatili ang mga yon na nakikilala ng mga bagong henerasyon, 'di ba? Yung mga nasa mga hindi na ginagamit na mga baril gaya ng mga coins, sa mga mamera, ng mga ganyan, dapat ilipat yang mga yan sa ibang currency o kaya idagdag. O halimbawa ay 10 piso o nandun si Andres Bonifacio. Dapat si Andres Bonifacio sa Emilio Aguinaldo na pala nasa yung taksil na kauna-unahang presidente ng Pilipinas, 'di ba? Hayaan na yun doon para naaalala ng mga tao na ipapaliwanag, anak, ito yung taksil ng presidente ng Cavite, si Emilio Aguinaldo, 'di ba? Na nagpapanggap na bayani at kinikilala ng ilan na mga bayani na naging dahilan ng pagkakapatay nitong magkakapatid na Bonifacio, 'di ba? Ito naman si Andres Bonifacio, 'di ba? Kasama ni Apolinario Mabini. Oh, itong dalawang ito magkasama sa Katipunan. Ano po yung Katipunan? O, 'di ba may papaliwanag. Oh, ngayon meron tayong 25 cents, ganyan. 'Di ba ilipat gano'n, kailangan nakikilala pa rin sila, nakikita pa rin sila ng mga bagong henerasyon. Ay nako. Oo, isang makapili, eh. Lahat ng coin na piso hanggang 20 gawing papel ang pera. Alam niyo ba mga kapatid, ha, eto, maging para ho masabi natin o para ho malaman natin kung ang ekonomiya ng isang bansa ay sumasama, eto yan, eh. Kapag ang isang coins ang isang coins? Ang isang, perang papel, okey, tandaan niyo, ha, kapag ang isang perang papel ay naging coins na lang, naku, ibig sabihin po nito, sumasama ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Yun ang isa sa mga palatandaan diyan na madali nating makikita. For example, itong, 100 pesos, 'no? 'Di ba si 20 pesos dati papel 'yan, eh. Oh, naging coins. Naku, ano po ang lagay ng ekonomiya nung nangyari 'yon, 'di ba? 'Yan ang isa sa mga palatandaan. Okay lang yung nagbabago-bago ng papel, pero yung maging coins, naku, halimbawa si 50 pesos maging coins, yung 100 maging coins, naku, masama 'yan, 'di ba? Pangit 'yun. At saka dapat ho, para hindi nakakalito, sabi nga ni Robbie Ong, 'di ba? I-phase out yung mga lumang coins, gano'n. O tapos maglabas, 'di ba, para talagang uniform, hindi yung mabuti nga yung mga namamalimos na bulag, eh. Alam nila yung value, eh, 'di ba? Ito 50 pesos, 5 piso 'to. O, 'di ba? Ako nga nalilito sa 20 tsaka yung 10, eh. An ano yun, paano kung 125 million coins, yari. Bigat nun, 'di ba? Hindi ako pabor sa ginawa ng Bangko Sentral, sabi ni Thosya Masgali. Ginagawa nilang bobo ang mga Filipino. That's correct, 'di ba? Pangit 'tong ginawa nila. Sabi, kaya pala panahon ni Digong 20 pesos na papel, ngayon coins na lang. That's correct, panahon niya 'yon. Naalala ko na panahon niya 'yon. Ano 'yan, elementary pa lang kami niyan. Um,
Maganda yung ano nun turo nun. Actually, halos sariwa pa sa isipan ko yung turo nung sa economics nung 1987. Yan. Grade 5 ako noon. Grade 5 ako, section Marcos. Okay? And then yung time na nawala na sila Makoy rito. No, grade 4 ako. 1986 nawala sila. 1987 Cory Aquino na. Pero ang curriculum namin noon is still under nakalimutan ko yung pangalan ng curriculum but yung mga libro namin is still under Marcos curriculum yung time noon. Yung mga teachers namin, grabe yung pinag-aaralan namin nung high school about dun sa economics. Nako, review ko na lang kung tutuusin. Dahil yung turo talaga sa amin ng economics nung grade 5 kami. Kaya noon pa alam ko na yung inflation, yung mga ganon, economics, alam ko na noon. Dahil sa turo noon, malayong malayo nung mag-90s na. The time of FDR. Yun na. No, laki na ng ipinagbago. Kaya alam ko na noon kapag ganito yung nangyari sa barya at mahabang panahon inaabangan ko yan na may mangyaring ganun sa ating mga perang papel na nagiging coins. Panahon ni Duterte nung nagkaroon ng 20 pesos na papel, ginawa na silang malaking value yung tutuusin, ginawa siyang coins. Okay? Hindi magandang indicator 'yan. 5, 10, 20 cents at $1, yun lang coins dito sa bansang kinaroroonan ko. Yung $2 at $5 ay paper na. O, di ba? Kung saan man yan, di ko alam. Pero tayo, di ba? Grabe. Ng panahon ni Apolacay, mula 2 piso hanggang 100 pesos, puro papel. That's right. Di ba? Meron ako dati niyan, 2 pesos, lumang-lumang pera. Tapos, ngayon, wala na. Ang meron ako noon, nagkaroon ako ng 2 pisong ganyan dati. I was born 1976, natural. Yan. Oo, yung sa preamble ng 1987 Constitution natin. Ano to? Ano yan Ang nakuha ko rito na grade dati, naalala ko, flat 1 sa aking professor. Kay Professor Quiñones ng University of the Eastern UE. Tapos pina-explain pa yan. Ang style nun, comprehensively define and discuss. Ganon. So, comprehensively define, tapos di-discuss mo pa. Kasi nung 1987, isa ito sa mga itinuturo rin sa amin sa eskwelahan tungkol doon sa hindi 1987 1988 nung ako ay alam ko parang grade 6 ako noon. Grade 6 tama, grade 6 ako noon. 88, 89. Yan. So yun yung we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of our Almighty God to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our prosperity the blessings and the blessings of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, freedom, love, equality, and peace. Love, equality, and peace, and do ordain, promulgate this Constitution. Yun. Tapos explain mo yan. Yan naman ang pinaka-basic doon. Yung ating hinihingi. Actually, it was a prayer, yung preamble natin. Panalangin natin yan sa Panginoong Diyos. Nabigyan tayo ng Panginoon ng gabay para makabuo tayo ng isang lipunan na nagtataglay po ng kalayaan,
na demokratiko sa ilalim ng sa ilalim po ng patnubay ng ating batas, ng katotohanan, ng hustisya, ng kalayaan, ng pag-ibig at pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Yan po, it is a prayer actually, yung preamble. Alrighty.